Indeed, the Lord is awesome, and in His awesome presence there should be joy. Yet many people are lonely. Loneliness is one of the major problems of humanity. Therefore, sorrow must be understood. It must be studied, because sorrow can be overcome. Ang ating pong pag-aaral, pinamagitan natin, Anatomy of Sorrow. Pag-aaral, pagbubusisi sa kalungkutan para atin pong mapagtagumpayan. Salamat o Diyos dahil kayo ay Diyos na matagumpay laban maging sa kalungkutan. Turuan niyo po kami maunawa ito at ang mapagtagumpayan. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin, sa mga patuloy namin pagkukulang, pagsuway sa inyo. Linisin niyo po kami, hugasan, patawarin, at nawangin niyo pong biyaya nga pa sa amin ngayon. Habang humihingi kami, Panginoon, ng blessing mula sa iyo, yan din ang panalangin namin para sa mga kapatid namin na wala ngayon dito, sa mga mahal namin sa buhay na nasa ibang mga lugar. Bless us all with your holy presence. May your wisdom enlighten us, set us free, and empower us. In the name of Jesus, we ask you, Father, protect us from malicious people. Protect us from evil men and evil spirits, and may your mercies abound in our lives. You are awesome in this place. You are awesome in our hearts. You are awesome, O God. Lead us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Anatomy of Sorrow. Hindi po natin pag-uusapan ang lahat ng uri ng lungkot, pero meron tayong pag-uusapang isang klaseng lungkot na naranasan ng Panginoong Hesus at maaaring maging malaking aral sa ating lahat. Matthew 26:36 to 38. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Isa po sa mga bihira na pagkakataon sa ministry ng Panginoong Hesus, kitang-kita natin yung kanyang pagiging human, na ibinigay sa kanya ng langit yung kakayahan at yung pagiging tao mismo. At sabi niya, sobrang lungkot ko, halos ikamatay ko, nakakamatay na lungkot ang aking nararamdaman. So sino man sa atin na nagkaroon na ng ganitong uri ng lungkot o malapit-lapit dito, ay nauunawaan natin kung anong klaseng lungkot ang noon ay nasa puso ng ating Panginoong Hesus. Let's take a look at the roots of Jesus' sorrow. So this is not the root of all sorrows, but just this particular sorrow that he felt. May pinagmulan po yun, may mga nangyari bago yun na nakadagdag at nakaambag sa lungkot na nadarama niya nung gabi na yun. Matthew 26:3 to 4. Then the chief priest and the elders of the people assembled in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas. And they plotted to arrest Jesus in some sly way and killed him. So the top leadership of the Israeli nation was planning to have Jesus moved away from their presence through murder. Gusto nilang maaresto at ng kanilang maipapatay si Jesus. At hindi mga ordinaryong tao ito, they were the leaders of the people, the leaders of civil society, the leader also of the religious sectors. So there were enemies, there were plots, and there were conspiracies to arrest the Lord. So the root of his sorrow was opposition. Sino bang tao ang sumasaya pag may kumukontra sa kanya? So pag may kumukontra sa atin, may nang-oppose, at lalo na gustong labanan pa tayo, nakakapagpalungkot yon. Minsan meron ka lang suggestion, hindi napansin, malungkot ka na. Meron ka lang idea, hindi nabili, sinira nung iba o kinontra, nakakalungkot din yon. So there was one root, opposition. Matthew 26:14 to 16. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. So si Judas, isa sa mga pinagkakatiwalaan, isa sa mga 12 disciples, nakipagkasundo dun sa mga gustong pumatay kay Jesus na siyang magbibigay ng tip sa kanila kung paano mahuhuli ang Panginoon. Matthew 26:20 to 21, in the so-called the Lord's Supper,
When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, I tell you the truth, one of you will betray me. So betrayal here, particularly the betrayal of Judas, caused Jesus' sorrow. Tayo man, pagka tayo pinagtaksilan ng ating girlfriend, boyfriend, wife, husband, business partner, kaibigan, nalulungkot din tayo. Malaking lungkot yon. Yung ikaw ay pagtaksilan ng pinagkakatiwalaan at inaasahan mo pa naman. Matthew 26:31, then Jesus told them, this very night you will fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. So yung kanyang tinuruan, sinanay, binigyan ng panahon ng mga disipulo, sabi niya, kayo ay mga kakadapa-dapa. You will fall away because of me. Pagkakahiwa-hiwalay kayo, marami kayong gagawin na hindi sana dapat nangyayari. So there was a falling away of the disciples and his friends. So what is the root of that? And what would be the result of that? Frustration. It was very frustrating that people you trust would betray you, that people you have trained would fall away. So there was frustration with Judas and the disciples falling away. Matthew 26:36 to 38. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, as we have already read, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. So the Lord was plagued with sorrow and trouble. Hindi siya mapakali, siya ay nabagabag, naliligalig, siya ay nalulungkot, matinding uri ng lungkot. Sabi niya, dito kayo, magbantay kayo dyan, pupunta ako sa banda-banda ron, at manalangin kayo, sabayan ninyo ako. Matthew 26:39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Alam natin ang tinutukoy ng Panginoon na cup, the cup that he would drink, his death, his very, very violent death in the hands of his enemies. At yan ay napag-iisip-isip niya, and the human nature was very honest, nanalangin siya sa Diyos Ama. Sabi niya, kung maaari sana, pass na lang. Kung maaari sana, huwag na lang itong mangyari. Huwag na lang ako mamatay sa ganitong paraan. Huwag na lang mangyari ang nakatakdang mangyari. What was the root of Jesus' suffering here? Or sorrow? It is the prospect of suffering. Iniisip niya. Kayo ba, isipin niyo, ipapako kayo, hakagupitin, papatayin, sinong sasaya? Maraming lungkot. Yung mga nagkakasakit, iniisip pa lang, baka matagal ang sakit nila, malungkot na. Lalo pag naisip nila, ay yung sakit ko pala, terminal case, malulungkot. Kasi sabi nila, ay darating na yata yung end of my earthly life. But the end of the Lord's earthly life at that moment was already just around the corner. So he was thinking of these prospects of suffering. At sabi niya, kung pwede sana, huwag. But you know naman what he said, yet not as I will, but as you will. So not only the prospect of suffering gave Jesus sorrow, but also conflict. Conflict between his personal feelings of what he wanted and his mission, what God in heaven wanted to happen. Nagkaroon ng pagkakahati ng loob. At pag nakahati ang loob ng isang tao, ay may kasamang lungkot. Kaya mabuti yung buo ang loob, isa ang loobin, kaya ikaw naman ay sige ng sige. Pero yung hati ko, when you're divided, especially when you're divided inside of you, it brings sorrow, it brings displacement. Matthew 26:40, then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Yung mga pinagbilinan niya, huwag kayong matulog, magbantay kayo dyan, manalangin kayo, kasabay ko, bagamat hindi tayo tabi-tabi dyan kayo. Nung makita niya, sa kabila ng kanyang paghihirap, at sinabi pa ng mga ibang accounts ay siya ay nagpawis ng dugo. Ganon na lang ang tindi ng kanyang dalamhati. The blood vessels actually ruptured. At may mga dugo na naglabasa sa kanyang skin pores. Ganon kahirap ang kanyang kalagayan.
Nung makita niya itong mga disciples niya, mga tulog, sabi, 1 oras lang, hindi niyo ako masamahang manalangin, tinulugan niyo pa ako. So another root of Jesus' sorrow, aloneness, isolation. At alam natin na malaki ang lungkot na binibigay sa tao ng pag-iisa. Wala kang kasama physically at wala kang kasama intellectually, walang nakakaintindi sa'yo, wala kang kakampi, wala kang sumusuporta sa'yo, walang nananalig sa'yo, nakakapagpalungkot yon. At sa buhay man natin, lalo pa nga tayong mga Pilipino, we are very groupists, ayaw natin mapag-isa. Pero yun ang naramdaman ng Panginoon, na parang siya na lang mag-iisang papasa ng krus, siya na lamang ang haharap doon sa mga akukasa sa Kanya, meron pa siyang pinagtitiwalaang nagtaksil, at yung mga nandung hindi nagtataksil, mamaya magkakatakbuhan din yan at lalayuan din siya. So he felt alone and isolated. Jesus' sorrows here reflected human sorrow, our sorrow. Mga lungkot natin. At hindi katakataka, Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. So naramdaman, ipinaranas sa Panginoong Hesus ang lahat ng yan upang matulungan niya ang lahat ng tao na yun din ng mga nararamdaman at mararanasan pa. This very, very sorrowful situation of Jesus qualified Him all the more to be our Savior, to be our friend, to be our uplifter. Na siya ang hahango, tutulong sa atin dahil nauunawaan niya, dahil siya mismo naranasan niya ang lahat ng uri ng lungkot na yun. Hebrews 2:17, for this reason, He had to be made like His brothers in every way. Kamukhang-kamukha natin ang nangyari sa Panginoong Hesus. Kaya kayang-kaya niya tayong maintindihan. What are the antidotes to sorrow? Ayan, ating tiningnan yung mga lungkot na dinaanan ni Jesus na maaari ding ating maranasan. Ano na ngayon ang gamot dyan? Anong lunas? To opposition? Halimbawa yung may kontra sa iyo, may kalaban ka, may sumasalungat. Anong pwede nating panglaban dyan? Develop, have, and keep allies. Friends, believers. Not everybody will believe in you, but if there's 1 or 2 or 3 or 5 who believe in you, pwede ka nang sumaya nun sa mundo. Minsan nga, yung pinakamahal mo tao sa buhay, yun lang ang nakakaunaw at kumakampi sa'yo. Sige, pwede na. You and me against the world. Buhay ka na. Kaya nakikita rin natin ng mga kapatid, malaking ministry yan na ikaw ay maging kaalyado, ikaw ay maging kakampi, kaibigan, nananalig, sumusuporta sa isang tao, lalo yung mahal mo o nagmamahal sa iyo. Kaya mong harapin ang lahat kung yung konting taong mahalaga sa iyo, kasama mo. So anong pwede natin gawin dyan? Dahil marami naman talaga tayong magiging opposition. Marami naman hindi makakagusto sa atin, hindi kakampi sa atin, dapat ikaw naman, lagi kang gumagawa ng kaibigan. Nakikipagkaibigan, at meron ka nakareserbang goodwill. Para dumating yung mga panahon na maraming sumasalungat sa iyo, meron namang kumakampi sa iyo. Yung pagkampi na ito, hindi na yung moral issue of right or wrong, kundi yung may kasama ka, period. Hindi ka nag-iisa. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Kaya ang mahalaga, ang tao may kaibigan. Sapagat ang tunay daw na kaibigan, laging nagmamahal. Tulad din ng kapatid, kaya kami kapatid para sa mga hirap mo sa buhay. Kaya kumisan, di ba, naaalala mo yung kapatid mo pag may hirap ka? Madalas nga, naaalala lang tayo kumisan pag may hirap. Yung pala ang sabi sa Bible, a brother is born for adversity. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Kaya mapalad ang tao na may kaibigan, na mga totoong kaibigan, dumating man ang mga ganong hirap, meron siyang panglaban sa ganong lungkot. Sapagkat mahalaga na may mga kaibigan, we must allow and help others to have the same friendships. Mga magulang, pinapayagan natin ating mga anak na magkaroon ng mga friendships. Kaya kung minsan yung nagpapaaral halimbawa ng mga anak nila sa mga international school, nagpapaaral kuminsan sa schools abroad,
Yung mga kaeskwela naman ng mga anak na nag-aaral sa ganon ay hindi kababayan, iba't ibang bansa ang pinanggalingan, darating ang panahon, maghihiwa-hiwalay din sila ng landas. Ikaw ngayon, wala ka naging matalik na kaibigan na kasama mo sa buhay mo habang buhay. It's a disadvantage that people who go to international schools must face. Because most of the friends that stick with us all our lives are high school friends, or elementary friends, college friends. Paano ngayon kung saan-saang mundo ka nag-aral, isa-isang taon dito, isang taon doon, sabi nila, Rolling Stone gathers no moss. There is a certain built-in disadvantage because you are not able to build lifelong friendships. However, of course, it can possibly happen. Pero mas malaki yung hope kung nandun ka lang, same community, same nation, same society. Kailangan binibigyan natin ng pagkakataon. Kung may asawa na kayo, pati asawa nyo na magkaroon din ng mga kaibigan. Hindi kayo lang. Kung bigla kayong namatay, paano na? Wala nang kasama yung wife nyo. Kaya kung kayo lang mag-asawa lagi ang magkakampi, yung isa sa inyo biglang sumakabilang buhay, hilong-hilo ngayon yung isa kasi walang ibang support system. Kaya yung mga magulang din na sobrang protective, yung mga anak, sila lang ang tao sa mundo, tayo lang, mami mo, daddy mo, tayong 2, 3 mga anak. Yun lang ang tao sa mundo. Paano kung nakalas kayo, nabawasan kayo? Kaya isa rin sa mga gifts natin sa mga mahal natin sa buhay, we allow them, we even empower them so they can develop friendships. Because friends multiply our joy and divide our sorrow. Napaka-gaan ang nangyayari sa mga bigat kung meron kang katuwang na mga kaibigan. That's why we should keep on making new friends, especially when you grow older. When you move to a new place or a position or situation. Meron talaga pong miraculous power ang friendship. Be it a friendship with your cousin or with your own biological brothers or sisters, pero meron kayong friendly relations. At kung ang tao ay nagkakaedad na, lalo lampas ka na ng 50 o 60. Dapat hindi ka tumitigil na makipagkaibigan sa mga bagong kaibigan kasi marami ka ng dating kaibigan na gumagraduate. Ang nababalitaan mo na lang, ay, namatay na pala si ganon, ay, namatay na pala si ganyan. At sarkay, puro na lang yun ang mababalitaan mo. Puro depression na lang yan. Hanggang maubos na. That's why you keep making new friends. You make friends in elementary, in high school, in college. When you are 30, when you are 40, you are 50, you have new friends. Hindi ka tumitigil sa ganyan at nasa ganon marami kang support system. Wala pa naman kayo nabalitaan na nadulas na octopus kasi marami siyang paa. Kaya kailangan marami kang paa na ganyan. Marami nagsusupport sa'yo. Lalo nagkakaedad na ang tao. Kasi yan ang isang kalungkutan ng mga tumatanda, puro nababalitaan na lang namamatay yung mga kaibigan, mga mahal sa buhay. So dapat may kapalit yon. Sa Romans 16, 3-15, inilista dyan, ipinakita yung mga kaibigan ni Paul na dati nga mga kalaban niya at kinakalaban niya, pero naging mga kaibigan niya. At patuloy na nagkaroon siya ng mga bagong mga kaibigan sa kanyang pagmimisyon. Dahil ito namang si Paul, wala naman itong asawa. So hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga kaibigan na nagme-minister sa kanya. An antidote to another kind of loneliness, to frustration, would be to accept human nature. Pagka ang tao nakasama mo, mahal mo, human being, dahil tao nga siya, kakasala yan, magkakamali, magkukulang, magkakaroon ka ng frustration. Bago pa man dumating yon, decide to accept the humanness of your friend, your relative, your loved one. Psalm 103:14, for He knows how we are formed, He remembers that we are dust. So tayo mga alikabok, ibig sabihin hindi perfect, at kahit ikaw ay mag-aasawa, tatandaan mo ang tinatanggap mong mapapangasawa ay alikabok. Yung nanay mo, alikabok. Yung asawa ng kapatid mo, alikabok. Yung palang ang huwag mong limutin, mababawasan ang frustration mo pag nabibigo ka na sa kanila, nagkakamali sila, o kaya ay nagmumula sa kanila ang mga problema natin. Because God remembers that we are dust. Pag sobrang taas ng expectation mo sa tao, mas mataas ang kinalalagyan ng expectation mo, mas masakit ang pagbagsak pagka ikaw ay nabigo. In our human relationships, we hope for the best,
but we prepare ourselves for the worst. Psalm 41, 7 and 10, all my enemies whisper together against me. They imagine the worst for me. But you, O Lord, have mercy on me. Raise me up that I may repay them. So dalawang extreme ito, the worst coming from enemies and the best coming from the Lord. Pinagsasama mo yun sa iyong iniisip. Kung minsan sobra lang tayong lumulungkot, kung isa lang ang iniisip, the bad, the worst, and the worst. It must be balanced with the concept of the good, the better, and the best. Tatandaan natin mga kapatid na ang buong universe operates on one basic truth, and that is balance. Laging may balance. May balance ang lahat ng bagay. Kaya yung lungkot, may kabalance din yan na saya. Sumusobra ka lang lumungkot kasi nalilimutan mong tingnan yung balance nun. Kung ano ang kabaligtaran nun sa buhay. Every disadvantage is an advantage. Laging may opposites. May negative, may positive. Merong hot, may cold, may light, may darkness. Kaya laging may balance. Kaya kung may lungkot, may saya. At kung may saya, may lungkot din. Balance yan. Kaya ang tao hindi dapat nagiging imbalance. Lahat ng sakit is because of imbalance. Chemical imbalance. Kaya kung masyado kang depressed, binibigyan ka ng upper. Pag masyado kang hyper, binibigyan ka ng downer ng mga doktor. Ganun lang yan, para ka magbalanse. Ang dami mong salt and sugar, pinapabawas. Kulang, pinapadagdagan. So huwag ka lang laging nasa kabilang side. Kung ang saya-saya mo, isipin mo rin ang lungkot ng buhay so that you can be kind to those who are not happy at that time. At kung malungkot ka, isipin mo rin yung saya ng buhay so you will not despair. God is God of balance. So in life, develop and keep many friends and allies. Panapanahon lang. May mga kaibigan ngayon na siya ang problema. Dapat may iba ka pang kaibigan na sila naman yung solusyon. Kung sobrang konti na kaibigan mo, problema sila, nagkasabay-sabay, hindi mo madala. Kaya kailangan meron pa rin iba. At ikaw man, kuminsan ikaw yung problema, ganun talaga. Kuminsan naman, hindi ka problema, alam mong ikaw dapat yung solusyon. Volunteer to be part of the solution because that is just a balancing act. Panapanahon lang ang pagbibigay at pagtanggap. Panapanahon lang ang lahat ng mga yan. Sa pakikipagkaibigan, sa ating pagiging mabuti, do not put all of your eggs in one basket. Another way of saying that is do not put all of your files in one hard disk. Dahil pagka na-corrupt yun, sorry ka na lang. Yung iba, katulad halimbawa, ang mamahalin lang isang anak, yung ibang anak hindi na mahal. Paano ngayon kung yung paborito mong anak ang nawala sa equation and you have to live all your life with those you did not really love? Merong favoritism. Isa lang ang gagawan mo ng mabuti. Don't put all of your eggs in one basket. Plant here, plant there, because you don't know which of your planting sprees will give you fruits. Dinadamihan mo ang tanim, dinadamihan mo ang ginagawa ng mabuti kasi hindi mo alam kung alin ang magpaprosper sa mga yan. Isa pang pagpapalungkot, the prospect of suffering. Anong sagot dyan? Talaga namang may suffering eh. But do not focus on undesirable and negative prospects alone. Focus on what is positive and desirable. Pagka ang kalagayan mo ay negative. Pag masyado namang positive yung kalagayan mo, isipin mo rin yung negative para hindi ka yumabang, para hindi ka maging palalo, hindi ka maging sobrang self-reliant and insensitive to the needs of others. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ano ba pinag-iisip natin? Kaya kuminsan nakaka-depress manood ng balita, magbasa ng dyaryo. Because in journalism, bad news is good news. May nabalita na ba kayo na mag-asawa, hindi naghiwalay? Walang ganong news. Di ba ang news, mag-asawa, naghiwalay? Bad news sells. Kaya pag lagi mong finokus yung kanya mga bagay, lulungkot ka lang. Dapat, pag may nakikita ka negative, maghanap ka agad na matitingnan mo na positive sa buhay. At hindi yun panglibang, hindi yun panglasing, kundi yun ang totoo. Napipili kasi natin kung anong tinitingnan natin. At pag nalulungkot tayo, madalas, tumitig ka sa nakakalungkot na bagay. Pinili mo.
So magkakaroon man ng suffering, look beyond the inevitable suffering and difficulty. Look forward to deliverance, to redemption, to victory, to harvest. Dahil yun naman talaga ang dulo nun. Kaya yung mga iba, halimbawa, asawa nila magsa-Saudi, naku, 5, 10 taon kang mawawala. Pero ang tinitingnan nila yung maitatayo nilang bungalow, yung mapapaaral nilang anak. Kaya nalalampasin nila yung hirap. Kasi yung mata nila lumalampas sa hirap, nakakapunta dun sa ginhawa na kanilang minimithi sa buhay. Psalm 126 verse 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Nagtatanim ka, halos mapaiyak ka sa pagod, di ba? Magtanim ay di biro. Pero, ba't ka ba nagtatanim, di ba? Para umani? Kaya habang nagtatanim ka, para hindi ka mapaiyak, ang isipin mo, aani ako. Kasi nagtatanim ako eh. At sinasabi yan sa Biblia, whatever a man sows, he shall reap. Nagtitiis ka na hindi ka pupunta sa mga party, wala kang gimmick kasi estudyante ka, aral ka ng aral, kasi you look forward to graduation. You look forward to becoming a professional and to improving your lot in life. Yan ang paraan para ka mag-survive. Nag-aaway kayong mag-asawa ngayon, hindi mo yung gusto yung ideya ng mga nangyayari sa detalye nyo, but you look forward to the time na tatanda rin kayo yung magkasama. So malalampasan mo yung hirap. Kasi meron kang inaasahang ibang bagay. Magkakasakit ka, alagaan ka niyan, ibuburol ka, iiyakan ka rin yan. So, mapagtatsagaan mo siya ngayon. Kung mahirap man siyang kasama ngayon, dahil iniisip mong hindi naman laging ganito to eh. Part ito lang ng aming growth or aming lack of growth. But this will not be forever. You know why? And why not? Because nothing is forever. This too will pass. Lahat lumilipas. Kaya ang hirap lumilipas, saya din lumilipas. Kaya pag ikay nasa hirap, sasaya ka dahil lilipas din yon. Kung nasa saya ka, nagiging balance ka dahil alam mong lilipas din yon. Napapahalagahan mo rin yung ibang mga bagay na nililimot ng iba pag sobrang saya sila. At kung meron talagang dapat na gawing mahirap, don't fast forward the difficulty. Cross the unpleasant bridge when you get there. Yun naman mga iba, ang layo pa ng tulay, iniisip na nila yun kung paano nila tatawirin. Ang layo pa eh, pag nandun ka na lang sa tabi ng tulay, tsaka mo na isiping tawirin yan. Yung iba, puro hirap ang iniisip. Paano yan? Pagka ganun, mahirapan tayo. Paano pagka 50 na tayo, baka may arthritis na tayo? Paano pag 60 na tayo, di mataas ng presyon natin? Paano pag 70? Gawin mo na lang yun pag dumating ka na dun. Saka iisip mo ng mga hirap na darating pa, hindi pa nangyayari tuloy, nagsasuffer ka na. So, if what you fear happens, you suffer twice. You suffer now that you're imagining it, and you suffer when it happens. Now, just in case it doesn't happen, you have already suffered at least once when you were imagining it. Kaya lugi ka, huwag kang imagine ang imagine. Sabi sa Desiderata, do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Natatakot ka lang dahil pagod ka. Diba? Kung malungkot ka lang kasi, pero pag nakapagpahinga ka na, iba na yan. May iba ka. Alam nyo ba na iba yung pagmamahal nyo sa asawa nyo pagka alas 2 ng umaga, at iba pag alas 7 ng umaga, at iba pagka alas 5 ng hapon? Diba? Iba yung pagka-miss mo sa boyfriend mo pagka mga alas 3 ng madaling araw at nagising ka. Iba pagka naiinis-inis ka na dahil maghapon mo nakasama. Nag-iiba-iba rin ang tao. So kahit na anong hirap ang nakakalagyan mo ngayon, sabi mo, matatapos din ito, lilipas din ito. Ang mahalaga sa akin is to survive another day. So that I will be there when the new day comes. Because the blessing of the Lord is new every morning. It's important that you are there when the new morning comes. Hindi yung pinaglamayan ka na dahil hindi mo na nakaya. Tumalon ka na sa tulay, uminom ka na ng lason. Pagdating ng bagong umaga na may dalang bagong pag-asa, hindi ka nakasali. Kaya sa pinakamahihirap na sandali ng buhay natin, just survive the depth of the night because no night is too long that it will never end. Matatapos din yan. At tulad ng kasabihan, it is darkest just before dawn. Talaga naman pinakamadilim pag malapit ng magbukang liwayway. Kaya habang padilim ng padilim yung buhay mo, sabi mo, wala nang didilim pa dito, sobrang dilim na eh. So ang susunod na dito, syempre, liwanag. Pagbabang-baba ka na, sadsad ka na, nasa
ilalim ka na ng dagat, ano bang mangyayari? Di papalutang ka na nun dahil hindi ka na pwedeng lumubog. Ang lubog na eh. Kaya sa lubog na ako, mabuti nga at nang matapos na yung paglubog mo, dahil ang susunod niya, lulutang ka na. Diba? Maski naman yung mga bangkay na nalunod, lumulubog, tapos lulutang din na ganun. Dahil lumubog ka na, lulutang ka na rin. Pero huwag kang lulutang na bangkay, ha? Tiyakin mong paglutang mo, buhay ka pa rin. Hold on to dear life. Never give up. Pagka ang tao sa kalooban niya gusto pa rin niyang ilaban ito at mabuhay ito, mangyayari yon. Kasi hindi mo kayang pigilin ang kamay ng orasan, matatapos ang gabi. Pagsasawaan ka rin ang problema mo. Di ba? Lalayasan ka rin yan. Basta ang mahalaga pag alis niya, buhay ka pa, eto ka na naman, life again. Ecclesiastes 5:3, dream comes where there are many cares. Dapat yan, hindi dream, dapat bangungot. Nightmare. Binabangungot ang taong mapag-isip. Pag-isip ka ng isip, mapapanaginipan mo pa rin yung iniisip mo. Pag-gising mo naman, ang iisipin mo yung napanaginipan mo. Hindi ka na matatapos. May mga tao, mga kapatid, na malungkutin talaga eh. You have to discipline yourself na huwag kayong malungkot. Decide not to be unhappy. Napagpapasyahan din yan. Palitan yung kulay na inyong damit. Palitan nyo yung kulay ng inyong mga kortina, mga punda. Palitan nyo yung routine ng buhay nyo, mga pinapakinggan yung tugtog, pinapanood nyo sa TV, para maiba ang chemistry. Di ba ganun ang matatapos din yan. At tulad ng kasabihan, it is darkest just before dawn. Talaga naman pinakamadilim pag malapit ng magbukang liwayway. Kaya habang padilim ng padilim yung buhay mo, sabi mo, wala nang didilim pa dito, sobrang dilim na eh. So ang susunod na dito, syempre, liwanag. Pagbabang-baba ka na sadsad ka na, nasa ilalim ka na ng dagat, ano bang mangyayari? Di papalutang ka na nun dahil hindi ka na pwedeng lumubog. Ang lubog na eh. Kaya sa lubog na ako, mabuti nga at nang matapos na yung paglubog mo, dahil ang susunod niya, lulutang ka na. Diba? Maski naman yung mga bangkay na nalunod, lumulubog, tapos lulutang din na ganun. Dahil lumubog ka na, lulutang ka na rin. Pero huwag kang lulutang na bangkay, ha? Tiyakin mong paglutang mo, buhay ka pa rin. Hold on to dear life. Never give up. Pagka ang tao sa kalooban niya gusto pa rin niyang ilaban ito at mabuhay ito, mangyayari yon. Kasi hindi mo kayang pigilin ang kamay ng orasan, matatapos ang gabi. Pagsasawaan ka rin ang problema mo. Di ba? Lalayasan ka rin yan. Basta ang mahalaga pag alis niya, buhay ka pa, eto ka na naman, life again. Ecclesiastes 5:3, dream comes where there are many cares. Dapat yan, hindi dream, dapat bangungot. Nightmare. Binabangungot ang taong mapag-isip. Pag-isip ka ng isip, mapapanaginipan mo pa rin yung iniisip mo. Pag-gising mo naman, ang iisipin mo yung napanaginipan mo. Hindi ka na matatapos. May mga tao, mga kapatid, na malungkutin talaga eh. You have to discipline yourself na huwag kayong malungkot. Decide not to be unhappy. Napagpapasyahan din yan. Palitan yung kulay na inyong damit. Palitan yung kulay ng inyong mga kortina, mga punda. Palitan nyo yung routine ng buhay nyo, mga pinapakinggan yung tugtog, pinapanood nyo sa TV, para maiba ang chemistry. Di ba ganun ang sinigang? Bawasan mo ng asim, dagdagan mo ng alat, naiiba yung timpla. So kung yung buhay nyo malungkot, baguhin yung timpla. Maiiba rin yung ending niyan kasi may binago kayo sa timpla eh. Kailangan iniiba yan para makahanap ng lunas. Isa pang lungkot is inner conflict, pagdadalawang loob. Ano bang gagawin ko? Yung gusto ko o yung tama? Resolve your issues. Decide to do what is right because what is right is forever. Pag nalilito tayo mga kapatid, gagawin ko ba yung tama o mali? Huwag na kayong malito, doon na kayo sa tama kasi yun ang panalo eh. Nalilito pala kayo, ibig sabihin, pwede dito, pwede doon. Kaya nga nakakalito, di ba? So, pwede dito, pwede doon. Hindi ilagay nyo na doon sa tama. Mahihirapan na rin lang tayo, mahirapan na tayo doon sa tama, kaysa nahirapan naman tayo sa mali. Pareho ring mahirap. May asawa kang tao, nalilito ka kung mananatili ka sa asawa mo o sasama ka doon kay bigote. Nahihirapan ka manatili sa asawa mo dahil naiinis ka. Mahihirapan ka rin sama kay bigote dahil paano yung mga anak mo, paano yung lahat-lahat. Pareho lang mahirap. Dito ka sa tama, kailangan pa bang i-memorize yan? Mahirap maging tama, mahirap din maging mali.
Di sa tama ka na, you're on the side of God pa. Huwag ka nagdadalawang loob to ko sa mga bagay na hindi na yung pinag-iisipan pa. No? Nalilito ka dapat because the choice is between good and better or between better and best. Nakakalito. Pero between good and bad, huwag kang malito. Hindi nakakalito yon. Make a good choice. Kaya imposible na pagka ikaw ay gumagawa ng tama, tumagal ang lungkot mo. Sabi ng Panginoong Diyos sa Genesis 4:7, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door, desiring to have you. Sinabi niya kay Cain. Kung gagawa ka ng tama, siguradong matatanggap ka ng langit. Pero pag gumawa ka ng mali, ayan, nag-aabang ang kasalanan, kakayanin ka, sisirain ka. Isa pa pong pinagpagmula ng lungkot, aloneness. Yung diniscuss natin, pag-iisa, isolation. Ano ang ating kailangan gawin dyan? Well, avoid being alone. And being alone doesn't only mean physically alone in one geographic situation, but alone in your belief, alone in your thinking, alone in your values. Gawin mo. Kung meron kang kakaibang paninindigan, gawin mo, magagawa mo para maintindihan ka ng mga mahal mo sa buhay, para kasama mo sila. Kung hindi mo man sila talaga kakampi, at least hindi mo sila kalaban. Dapat nating kilalanin na nilikha tayo ng Diyos na talagang likas na gusto nating may kasama. At likas na mabuting may kasama. Kaya dapat nakikisama. Paano ka magkakakasama kung hindi ka nakikisama? Ngayon, hindi nakikisama, iba yun. Nakikisama. Ecclesiastes 4:10, pity the man who falls and has no one to help him up. Oo nga naman. May pera kayo halimbawa, marami naman kayong pamasahe, mag-a-abroad kayo, bumili kayo ng kasama. Ilibre nyo yung kapatid nyo, pinsan nyo, may kasama kayo, kesa nakatipid nga kayo, nag-iisa naman kayong 3 oras nag-aabang doon sa terminal. Tapos, 9 na oras kayong kakalug-kalug doon sa aeroplano mag-isa. Pag may turbulence, wala ka malang makahawakan ng kamay. Di ba? So, kung aeroplano, biglang nahulog, wala ka malang kayakap. Nung makita yung bangkay mo, ang kayakap mo, unan. Mabuti naman yung may kasama ka. Pero kung sobra kang kuripot, sobra kang makasarili, puro pagtitipid ang iniisip mo sa buhay, mag-isa ka. Ganda na mangyayari nun. So, yung iba, hindi marunong gumamit ng pera. Yung pera, gamitin mo for your pleasure, for your joy. Diba? Mas masaya, may lakad ka, marami kayo, wala silang pera, mahihirap ang mga kamag-anak mo. Yan ang mahihirap na kamag-anak. Para magka-party, ililibre mo lahat. Ilibre mo na kaysa walang party. Hanin mo ba yung pera? Papasayahin ka ba ng pera na numero, nandun lang sa libreta? Numero, anong isasaya sa'yo nun? Diba? Kailangan, marunong tayong gumamit ng ganyan mga binibigay sa atin ng Panginoon na tools. Ecclesiastes 4:11, but how can one keep warm alone? May kasama ka, mas maganda. Prevent aloneness. Yun ang sagot. Share your life, share your beliefs with others. Share with other people's lives and beliefs. Hindi lang sila ang gusto mo mag-adjust sa'yo, ikaw man nag-a-adjust sa kanila, nakikihati ka rin sa kanilang buhay. At tulad ng binanggit kanina, allow others to connect with people they want to connect with. Huwag natin pagdamutan. Mga magulang, we pray for our children, we help them decide, we give them advice, pero dapat binibigyan natin silang laya na pumili kung sino gusto nilang partner sa buhay. Kasi sila yung makikisama dun eh. Pag 2:00 ng umaga at nagising siya at nakita niya yung muka na hindi niya gusto, kayo yung may gusto, para naman natin pinarusahan yung sarili nating anak. Allow others, especially people within your sphere of authority, to have companions they like. Gift yun eh. Kailangan pinapawala natin yung tao para makalaya. Ang importante kasi meron siyang katuwang, kasama, kahalubilo, meron siyang kaisa sa buhay. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ganda nung metaphor. Isa daw madaling talunin. Kung dalawa, maipagtatanggol pa nila ang sarili nila. Back to back sila. Pero kung 3, yung tali na pinagbuhol-buhol,
Parang tinirintas ang tibay daw ng lubid kasi 3 na sila, hindi lang isa. Meron pang isang pwedeng gawin mga kapatid, panglaban sa lungkot ng pag-iisa. Lalo talaga namang wala ka magawa dahil nag-iisa ka, change your attitude towards loneliness. Because alone doesn't always have to be defined as lonely. Change your attitude. Develop fellowship with yourself. Sino sa atin ang nakikipag-fellowship with ourselves? Yan ang talaga hindi ka masisiro dahil lagi namang dala mo yung sarili mo. So kung marunong ka mag-enjoy ng company ng sarili mo, malayo ka sa lungkot. The company of your body and soul. Sabi sa Ecclesiastes 1:13 ni Solomon, I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. Wala naman siya kasama nag-aral. Pwedeng may assistant ka, may tagadala kang libro. Pero yung journey ng mind mo into ideas, that you have to do alone. Hindi tayo dapat natatakot mag-isa. May mga panahon na dapat ka talaga mag-isa. And to be quiet so that you can hear your mind think. And it is important, those corridors of aloneness need not be defined as loneliness because we find enlightenment in moments where we are in solitude. Dr. Solitude is one of the greatest professors of wisdom. Yung pag-iisa, pagbubulay-bulay, pag-iisip-isip. Bagamat gusto nating may mga kasama, it is healthy to be alone every now and then. Therefore, we should give even our loved ones the space to be alone from our presence. Kung minsan, tahimik yung asawa mo, anong iniisip mo? Wala. Ano nga? Wala. Ano nga? Ka na makialam kasi nananahimik muna siya. Hayaan mo siya magbulay-bulay. Pati ba nun yung private part ng kanyang brain, gusto mo na rin pakialaman. So, hayaan mo siya kung gusto niyang tahimik. Maliban na lang na alam mo, yung katahimikan niya, naghihintay lang at naghahanap ng pansin. So, dapat marunong ka makiramdam. Aso man, gusto ng privacy, di ba't lalo napagalitan, sumusuot sa ilalim ng sopa. So, ganun din yun. People need time to be alone. Binibigyan natin sila ng ganun space. We need that for balance. Pero ang pinakamasarap, lalo't walang ibang tao, is you develop fellowship with God. Madalas nga sa buhay natin, naitutulak pa tayo sa pag-iisa para lang natin madiscover ang Diyos. Kasi kumisan sa ingay ng ating mga pagtitipon, sa dami ng mga taong kahalubilo, napupuwera na yung Diyos. Kaya maging sa pag-iisa, huwag kayong malungkot. Kasi wala naman talagang nag-iisa dahil kasama natin ang Diyos kahit saan. Kasama din natin siya sa ating isip, sa ating emosyon, sa ating mga sakit. Kung ikay naratay, walang dumadalaw sa iyo, hindi yun totoo. Nandun ang Diyos lagi sa iyong tabi. Pero bakit lagi natin naiisip na tayo nag-iisa? Kasi hindi natin tinitingnan ng Diyos. Hindi natin iniisip. Akala tuloy natin, nag-iisa nga tayo. Meron bang nag-iisa? Imposible. Sabi nga, if I climb to the heavens, you are there. If I cross the ocean, you're on the other side of the sea. If I dive to the depths of the sea, you are there at the bottom of the sea. If I went into the inmost parts of my heart, you are there. If I climb to the heavens, you are there. So, paano ka pwede mag-isa? So, masaya ang tao na marunong mag-develop ng fellowship with God, with the Spirit of God. Psalm 42, verses 1 to 2. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Nasasabihan mo na ba yung I miss you, God? Diba? Yung miss ya. Yung ganyan. Yung nami-miss mo ang Panginoon pag hindi ka nakakapag-ulayaw, pag hindi ka nakakapag-quiet time, hindi ka nakakapag-pray, nananabik ka sa Kanya. So, paano ka palulungkotin ng tao, presence or absence of people, when you thirst for God? Oras na nawala yung mga tao, natutuwa ka pa nga, salamat, mapag-iisa ako. Makikipag-ulayaw ako sa Diyos. Magsusumbong ako sa Diyos. Magsasabi ako, magpapasalamat ako, makikinig ako sa Diyos. No dull moment, even though there are no people around. Loneliness and sorrow comes. It is part of life. Ecclesiastes 3, 1 and 4. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. May panahon ang lahat ng bagay.
Tulad ngayon, merong threat ng swine flu. Ang panahon ngayon, panahon ng hindi pagkakamayan, handshake, saka na muna yan. Yung mga beso-beso, yakap-yakap, kaway-kaway na lang muna. Dahil ayaw nating kumalat kung meron mang isa sa ating meron. Kaya mabuti nag-iingat. Napaka-importante. Ngayon din, may panahon din ng lungkot. Kung panahon ng lungkot, di malungkot ka, mauubos din yan. Hindi pwedeng hindi siya maubos. Kaya kung minsan, hindi maubos yung lungkot mo, ayaw mong ubusin. Napapaiyak ka, umiyak ka na, ito, doon mo na, matutuyo din ang luha mo. Diba? Kesa pigil ka ng pigil. Kailangan ibulalas mo na yung feeling mo, matapos na yan, and get on with life. There's a time for loneliness. It's a fact of life. It's not abnormal. We just must be able to master it. Loneliness comes, but it need not overstay. It need not oppress. 1 Peter 5:10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Lahat ng hirap na dinaranas ng tao, kung ating isinusuko sa Diyos, God is able to turn it into strength. May wakas ang lungkot, may wakas ang lahat. Sasabihin mo na lang, this too will pass. Walang lungkot na hindi lumilipas. Ngayon, ang magsasabi dapat yan mga kapatid, yung may katawan, ha? Siya yung nalulungkot, siya din na dapat na magsabing, this too will pass. Huwag ikaw na, nalulungkot ka, lilipas din yan. Kasi maiinis lang sa yung kausap mo. Because you are just going to trivialize his sorrow. No? Hindi ikaw magsasabi nun, yung may katawan. We must overcome sorrow and loneliness. 1 Peter 1:6, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials. Ang tingin ng Biblia dyan, laging for a little while. May wakas. Psalm 30 verse 11, you turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Di ba kahit luksa, may laglag luksa, may babang luksa. Sabi sa Biblia, tinanggal mo ang aking damit ng pagluluksa at dinamitan mo ako ng pampiesta na damit. Ginagawa yon ng Diyos. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Always. Even in loneliness. Pag lumulungkot tayo mga kapatid, nakikipag-fellowship tayo sa lungkot ni Jesus. Di ba ganun yung konsepto ng pakikiramay? Kahit ang saya-saya nyo sa kotse, bababa kayo patpuntang lamay, oy, wala nang tatawa ha? Kasi gusto mong makiramay eh. Gusto mo na kahit hindi ka naman totoong malungkot, ayaw mo na ipakita ng hindi ka malungkot. So, medyo formal ka ng konti kasi nakikiramay ka. Pero si Jesus is called by the Bible a man of sorrows. Pasan niya ang daigdig. So, tuwing meron tayong pinapasan na bahagi ng daigdig, tuwing meron tayong nadaranasang lungkot, hirap, kabiguan, nakakasama natin si Jesus. Tayo'y pumupunta doon sa Garden of Gethsemane, umuupo, lumuluhod, nagdarasal kasama niya, lumuluha kasama niya, and it's a very high form of fellowship. Yung nandun ka lang, dinarama mo ang nararamdaman ng Panginoon. Ang kanyang mga ipinagdaramdam dahil sa kakulangan ng tao, dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga kadiliman. Pag nararanasan natin ang ganong lungkot, nararanasan natin ang mga pagtaksilan, hindi maunawaan, naranasan lahat ni Jesus. Therefore, doon mo lang siya ma-appreciate. Parang nung naging magulang ka, doon mo lang na-appreciate ang lubos ng magulang mo. Nung naging teacher ka, doon mo na-appreciate yung mga dati mong teacher. Pag dumaranas ka ngayon ng ganitong hirap, dapat maalala mo si Jesus at ma-appreciate mo siya. Na hindi ka magreklamo kung sa mo ngayon, mas naintindihan ko kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na itong mga hirap na ito, na pwede namang exempted siya, sinuong niya, pinasan, para tayo tulungan at maunawaan ng lubos. What should you do to overcome sorrow? Lahat naman tayo may lungkot eh. Alam nga namang wala. Meron. Anong pwede natin gawin para makatulong tayo sa mga nalulungkot? Tatandaan natin, at any moment, kung hindi kayo yung pasyente, kayo dapat yung caregiver. Ganun lang yon.
Mga panahon kayong malungkot, kayo naman ang papasayahin ng mga kapatiran. At tuwing hindi kayo malungkot, wala nang kailangan magsabi sa inyo, kayo naman ang dapat maghanap ng papasayahin. At hindi kayo dapat umiwas. Ang saya-saya ko, dumadating tong si lungkot. Naku, wag muna. Hindi ka dapat umiwas. Pasalamat ka at ikaw ngayon yung caregiver. Hindi ikaw ang pasyente. Ang tanong mga kapatid, sa inyo mismong mga bahay, alam nyo ba kung sino-sinong malungkot doon? Alam nyo ba mga magulang kung anong mga lungkot ng inyong mga anak? Mga asawa, alam nyo ba kung anong lungkot ng inyong kabiyak? At mga anak, alam niyo ba ang lungkot ng inyong mga magulang? Kung meron kayong mga staff sa bahay, mga household help, alam niyo ba kung ano mga lungkot ng mga yan? Hindi na ba sila entitled na magdramang bukid? Namimiss nitong katulong mo yung nanay niya sa Bato, Leyte, naiwan doon. So, paano? Hindi na ba siya pwedeng malungkot, malito, mawala sa sarili? Yung katulong mo, nakipag-break ang ikapitong boyfriend niya. Nasunog tuloy ang pinaplansya niyang damit mo. So, may lungkot din kasi siya eh. Kung minsan, tinatanggalan natin ang humanity, yung mga professionals around us. Just because we think that they are paid, they should already be like machines. May kanya-kanya tayong pinoprosesong lungkot eh. Kung minsan may taong mainit ang ulo, hindi maganda yung performance niya sa office, o hindi maganda yung pakitungo sa'yo, galit ka na agad. Pero isipin mo, ano kayong lungkot niya ngayon? Ba't ganun? Ano kayang pwede kong gawin sa kanya? Total, hindi naman ako yung malungkot ngayon eh. O malungkot din ako pero mukhang mas malungkot siya. So anong pwede kong gawin? Mga kapatid, one of the most old-fashioned but one of the most effective ways of dealing with other people's sadness and even your own, give company. Samahan nyo. Minsan inconvenient na samahan ng isang tao. Uy, samahan mo naman ako. Akala mo, umaarte lang. Pero yung pala, hindi lang inaamin sa'yo, malungkot kasi. Kaya gusto niyang may kasama. May makausap ka lang naman, matawa ka ng konti, nalimot mo na rin si lungkot. Bakit ganun? Pag may tao, malaking nababawas sa lungkot eh. Kaya tayo, may mission na tumulong sa mga nalulungkot. Pati si Paul, akala niyo si Paul, tinuklaw ng ahas, hindi tinablan, may namatay, binuhay niya. Pero yung lungkot, inaamin niya na madalas kailangan niya ng kasama. 2 Timothy 4:9-11, sabi ni Paul kay Timothy, do your best to come to me quickly. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you. Sabi niya, magdatingan nga kayo dito, samahan niyo ako. Be with me. Lalo ang mga magulang natin, yung mga may edad na, lalo't na byudo o na byuda, mas madalas yan, siyempre, dalawin ng inip at lungkot. Kailangan sinasamahan ng mga anak. Hindi nyo lang sinasamahan pag November 1. Diba? Hindi nyo lang sasamahan pag birthday o pag Pasko. Habang kaya nyo. In fact, pagka mayroong mga magulang habang buhay yan, dapat kahit may asawa na kayo, pag Pasko, Noche Buena, nandun kayo sa mga magulang nyo. Dala-dala nyo sarili nyong asawa at anak. Diba? Dahil buhay pa yung magulang nyo eh. Pag gumraduate na yan, tsaka ikaw na lang at yung mga anak mo, kayo na lang yung magno-Noche Buena. Pero habang buhay yung mga lolo, dinadala dapat yan dyan. Ngayon, kung gusto nyo, Noche Buena, doon kayo sa side ng babae, medianoche sa side ng lalaki. Fair. Kasi kailangan niya na sinasamahan. Hindi lang basta-basta na lang, pinapadalan mo lang ng kaprasong pera. Company is very important. Kaya sabi ni Paul, do your best to come and be with me. And we must consider how we can encourage one another. Kaya sabi sa Hebrews 10:24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. So sino ang maaring entitled to your companionship that you are neglecting? Entitlement yan. Pag may relasyon, ang mag-asawa are both entitled to each other's companionship. Entitled ang magulang sa companionship ng anak, ang anak sa magulang, ang magkakapatid. Tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Sabi nga nung isang salawikain, people are lonely because they build walls instead of bridges. There will be so much more happiness when people just build bridges, connections. At yung mga iba, magtataka ka, konti na lang kasama sa bahay, hindi pa kinakausap. Lason yun sa ating dugo, lason sa ating isip, na may kasama ka, hindi maganda yung samahan nyo. Kailangan gumawa ka ng paraan para gumanda yan, kasi kahit maganda at hindi, nandun din yan, di ba mas masarap na maganda yung samahan?
Anong pananagutan natin? Ama namin sa langit, nagpapasuri kami sa inyo at nang aming makita ang aming sarili kung paano kami magiging matagumpay laban sa kalungkutan. Kalungkutan namin, kalungkutan na aming kapwa. Ipakita mo kung meron kami mga dapat baguhin sa aming ugali para mas sumaya kami. Ipakita mo rin, Panginoon, kung meron kaming napapabayaan para mas maging responsable naman kami. Nawa kami, mga anak mo, maging daluyan na iyong pagpapala, maging kasangkapan ng iyong kabutihan, at maging tagapagpalaganap kami ng kaligayahan sa aming paligid. Pinapanalangin namin ngayon ang mga kapatid namin na dumadaan sa lungkot, sa hirap, kumisan sa kawalang pag-asa. Hipuin mo ang puso namin, Panginoon, at paghimalaan mo kami na makakita kami ng liwanag kahit kami pansamantalang nasa kadiliman. Makita namin ng pag-asa dahil kami nananalig sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, kami gamitin mo na daluyan ng pagpapala mo to minister to those who are sorrowful or lonely. At kung kami naman yon, send people to our lives, O God, so that we may be ministered to. Teach us. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan at ating hingin sa Panginoon kung anong dapat nating gawin sa mga paalalang ating pinagsalusaluhan.